Hello po, good day sa lahat. Magandang araw. Kumusta po kayong lahat? I'm Lindon Katulong. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Paki-subscribe naman sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At i-share and like kapag nagustuhan po ninyo. Pag-usapan natin ngayong araw mga kaibigan, itong tungkol sa resignation po ng ating NBI Director. Bakit kaya? Unti-unti nang nagsialisan mga kababayan ang mga trusted people ng ating Pangulo. Bakit kaya? Hindi kaya may problema sa loob? Ano po? Yung mga nakapaligid? Baka nga po may mga problema. Kung natandaan natin mga kaibigan nung the very soon na ng ating Pangulo, ano po? Yung campaign manager mga kababayan ng bagong alyansa na si Congressman Toby Tiangco ay nagbitiw na rin po, umalis na rin po sa grupo ng alyansa at may ilang mga siniwalat nito. Kung matatandaan pa natin, siniwalat niya na mayroon ngang nagkabigayan daw diyan sa mga congressman. Ano po? Lalong-lalo na sa yung mga AKAP, MAIP, at kung ano-ano pang tinatawag nilang programa, mga kababayan, para lang masama. Para todo suporta pa rin. Lalong-lalo na dyan sa House of Representatives, mga kababayan. Yun po yung mga nakikita nating mga sinyalis. Bakit? Ano kayang problema dito, mga kaibigan? Ako'y naawa lamang po sa ating Pangulo. Dahil po nakikita naman natin na mukhang ang Pangulo, mga kaibigan, ay gusto niyang ituwid ang mga nakikita na niya ngayong mga baluktot o mga kamalian dito po sa mga kasamahan niya sa kanyang administrasyon. Isa na dito, mga kababayan, yung nabunyag nga po na mga palpak na flood control projects. At napakalaki naman ang pondo, mga kaibigan. Taliwas sa napakalaking pondo, binaha tayo ng binaha. Ano po? Nairita na ang ating Pangulo. Itong pag-usapan natin, mga kababayan, tungkol dito sa resignation po ng ating National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago. Nabigla po ang karamihan sa hindi po inaasahan na ganitong pangyayari. Ngunit, siguro may masakit na naranasan, ang NBI Director, kaya po hindi na niya matiis. Para malaman natin, mga kababayan, kung ano talaga ang dahilan. Babasahin natin itong kanyang resignation letter addressed doon po sa ating Pangulo, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Babasahin ko po. Of course, kumpleto ng caption ito. Republic of the Philippines, Kagawaran ng Katarungan, Department of Justice, Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat, National Bureau of Investigation, Pasay City. May tatak ito na receive, bagong-bago lang po talaga. Receive ito 15 August 2025, mga kababayan. Napakabago talaga. On the very day na ginawa niya ito at sinubmit agad kasi itong letter na ito is also dated August 15, 2025. At nakalagay po dito, His Excellency It's Tuldok po E. Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, Malacanang Palace, Manila. Through Chief Justice Lucas P. Bersamin, close in open parenthesis, retired Executive Secretary. Ito po ang laman, content po nito. Mr. President, Sir, firm, loud, and clear, and devoid of politicizing, your message last SUNA resonates. You will pull a halt to corruption. The recent arrest of Mayor Abundio J.P. Punsalan Jr. of San Simon, Pampanga, and former councilor of Tiwi Albay, John Brun, during entrapment operations by the National Bureau of Investigation proved that we are on the same page. Barely more than a year, I was
ecstatic to accept my appointment as director of the Bureau. The challenge was for me to purge the Bureau of Scalawags. In line with this, I have caused the removal of those who have committed serious infractions in the performance of their duties and commence the conduct of investigation on their irregularities committed. This also prompted me to abolish one unit, STF. I do not know what is this one, STF. To show that I really mean business. Ayan. With my experience as a former police officer, prosecutor, and judge, I stirred the Bureau with my best leap forward, regaining the trust and confidence of the Filipino people, the media, with the Bureau. However, ito na dito, pakinggan ninyo mga kababayan. Detractors, naku po ha, meron palang detractors dito. Ano kaya to ha? And those have sinister interest. By saying sinister, illegal interest po. Yung mga meron sigurong gustong magsisindikato dito mga kababayan. Ulitin ko po, however, detractors and those who have sinister interest in my position incessantly, wala pong humpay, wala pong tigil, make moves, gumagalaw pala sila, to blemish my reputation, para po dungisan ang kanya pong pagkatao, reputasyon po niya. Those covert moves started when I tendered my courtesy resignation in response to your call. Nag-umpisa pala ito daw mga kaibigan. Itong mga ganitong galawan. Nung nanawagan nga po ang Pangulo na lahat ay courtesy resign po. Di ba po? Yung may courtesy resignation appeal ng Pangulo, lahat ng nasa paligid po ng gobyerno. Ganun po. Doon pala ito daw nag-umpisa, sabi niya. Patuloy natin dito. Those covert, by saying covert, yung pong patago. Ano po? Yung pong patago na ginagawa, yung mga moves, nag-umpisa po, started when I tendered my courtesy resignation. Nung pong binigay niya ang kanyang courtesy resignation in response to your call. Sa pag-responde doon sa panawagan nga ng Pangulo na courtesy resignin po yung lahat ng mga cabinet official o cabinet secretaries, including GOCC personnel. Ano po? Now, sabi niya, to my mind, lies if repeated over time. Yung bang naisip niya sa kanya, yung pong mga ginagawang hindi po totoo. Ano po? If ito ay paulit-ulit na gawin, if repeated over time, will give a semblance of truth. Parang kapag ka ang mali na ginagawa, pag pabalik-balik mga kababayang gawain, ay magiging tama. Ito ang ibig sabihin ito. To my mind, lies, yung pong mga hindi totoo, if repeated over time, ibig sabihin kung pabalik-balik ito, ng pabalik-balik mga kababayan, ay lalabas na magiging totoo. Will give a semblance of truth. Dito pala siya mga kababayan Now, sabi niya, I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation when I molded through the years. Nang ibig pong sabihin, hindi po niya pwedeng payagan na ito bang gumagawa ng mga ganitong mga gawain po na sisirain po ang kanyang reputasyon na in so long of a time na kanya pong napatayo na hindi po, wala pong kalukuhang ginawa. Ibig sabihin, straightforward po na nagtrabaho sa gobyerno. Sabi niya, hindi niya hayaang mapatuloy itong para bang may ginagawa
na may mga moves para siraan ang kanyang reputasyon. Na sa matagal ng taon, kanya pong napatayo. Sabi niya sa kanyang etong letter na panapos na, "With this, I would like to tender my irrevocable resignation to take effect immediately upon the appointment of my reliever in order not to disrupt the smooth flow of operations. I would like to extend my heartfelt gratitude for giving me the privilege to be part of your administration. Rest be assured that I will continue supporting your administration. Very truly yours." Now, mga kababayan, ako may mga hinala lang ako eh. Hindi kaya ito nag-umpisa sa... This is my personal view ha. Hindi kaya po ito nag-umpisa dito sa itong investigasyon ng sabong? Yung bang nawawalang mga sabungero? Wala ho ba kayo napansin na mismo si SOJ, ang Secretary of Justice, na si Crispin Remulla, may pinagsasabi na ito mga kababayan, na yung pong mga buto na nakikita po, lalong-lalo na nung sinisid nila yung Taal Lake, para bang gusto niyang maiugnay yung iilan doon sa war on drugs mga kababayan. Ito hinala ko lang po ha. Ito hinala ko lang. Na gustong ipapalabas, siguro, this is my personal view, baka nga, na gustong ipapalabas na yung mga boto na nakuha, number one, may mga issues pa doon eh. At saka talagang questionable naman yun. 4 years ago, tama po ba ako? Hindi ako nagkakamali. Nababad ang sako na naugkat nila doon sa Taal Lake. Nung naugkat na nila mga kababayan, yung sako na linagyan ng, sabi nila, suspected, mga buto-buto daw yun. Sabi nila, yun ang gilagyan ng mga buto doon. Kabago-bago ng sako eh. Paano tayo maniwala? Kasi sabi nila, siyempre yung mga tao hindi nawala sa kanilang isip, baka tanim sako na ito. Di ba merong mga comments na sa social media, even sa television, minsan may mga comments on, sa radyo na, hindi kaya ito tanim sako. Kabago-bago ng mga sako eh. 4 na taon nakababa doon sa tubig. Paglabas ng sako, napakabago. Paano ba? Paano mo papaniwalain ngayon ng tao? Ako, I doubt ha. I doubt. Baka nga po, sa continued investigation ng NBI, baka ito na po ang, baka dito nakakonek mga kababayan, na, well, maybe there is a pressure doon sa kanya, na sige, papalabasin na yung mga sa investigasyon ninyo. Etong mga nahukay at saka yung mga buto-buto na nakita doon sa may sementeryo, yung nakita doon sa isang lugar kung saan ba yun, na ito, may kaugnay ito sa war on drugs. Baka nga, pagkatapos, siyempre, di gustong madugisan mga kababayan, sa tingin ko po, ng NBI director, baka nga po, hindi siya, no, I will not allow that kind of way of looking for the truth. Baka nga, sa akin lang naman ito ha. This is my personal opinion. Kasi po, wala akong nakikita ng ibang rason eh. Na ganito ang mangyari mga kababayan. Nasa kalagitnaan na tayo ng administrasyon ng Pangulo. Ang NBI has performed well, mga kababayan, sa mga investigasyon na ginagawa naman nila. Hindi tayo magdududa doon. But, nung lumabas na nga itong mga sabungero, kasi lagi natin napakinggan mga kababayan, si SOJ Remulla, na yung iba, parang baka nga may kaugnay mga kababayan doon sa war on drugs. Napakahirap naman din patunayan yun. Well, hindi natin alam. Di ba? Baka ito isa sa mga rason. But ako mga kababayan ha, I am not siding NBI Director Santiago.
But I am challenging him to come to the open and tell the truth. Ano talaga ang rason na nag-udyok mag-resign ka? Kasi nakikita dito naman maliwanag naman dyan sa sulat na sabi niya, I will not allow this seemingly orchestrated move. Ibig sabihin, may ginagawa po na mga moves para siraan po siya to blacken my reputation na nagawa po niya. He molded for so long of years. Di ba? So, ibig sabihin, may meron talagang So, para, dito kasi ang mga tao wala kasi talagang, except me, na nag-iisip po ako, baka nga po may kaugnay dito. Pero, the only person, mga kababayan, pwede makapagsabi, what is really the reason behind? Bakit po lumabas po kayo, NBI Director Santiago, sir, dapat sabihin mo na. Kasi po, I understand, alam ko naman kung sabihin mo ang totoo, kung meron man, ako naniniwala, yung Pangulo po ay nasa sa iyong side. Because po, si Presidente Marcos, itong bandang huli ng mga kababayan, ang gusto niya maituwid Kaya nga po, binulgar niya itong flood control project na may kalukuhan na ginawa dito. Sinabi pa siya, managot ang managot. So, ang presidente po ay naghahanap po ng totoo. Siguro, Director Santiago, sir, ibulgar mo na yan. Sabihin mo na ang totoo. What pressure do you have? Why you tender your irrevocable resignation? Kasi po, hindi ako maniniwala Wala namang this past years and months, wala namang pagdududa sa iyo Di ba po? For your comments, just write it down below at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paki-share and like din naman kapag nagustuhan ninyo. And also, don't forget to click the notification bell para lagi po tayong updated.